Hello mga ka-planters, this is 1 Million Seedlings Investigate. So titingnan natin kung anong puno ang may pinakamagandang root system, may pinakamahaba at very useful for soil erosion control at saka pang windbreak at saka mas pinakamaganda ang kapit sa lupa. So in almost the same condition, almost the same container na pinaglalagyan, ito yung mahogany, nakalagay siya sa 5x5x7 na plastic. Mahogany yan, nilagyan natin ng mga label. Ito naman fire tree, so nakita natin mas matangkad na siya, pero ang plastic niya is 4x4 din. Ganon din ang Gmelina. So 4x4 din lagayan niya. Ito, pinagbigyan na natin silang lahat. Itong Agoho, 3x3 lang yung kanyang plastic. Pero tingnan natin kung alin ang mas maganda ang ugat. Ito namang Mulave, wow, nasa 4x4 din. Kasama itong Nara at yung native Dalisay. Wow! Let's go! Sige, balatan nyo, gano'n. Yan. Yan. So kung makita natin, ayan pa lang yung ugat ng mahogany. Oh. So yan. Okay, tanggalan pa natin ang lupa. Pakita nyo mga ka-planters. Ito yung mahogany. Ginagamit ito pang tree farming kasi matibay yung kanyang lumber. So tingnan natin sa mga ugat nila ngayon. So kami, may karapatan kaming magbukas kasi sa amin naman ito punla eh. Kumbaga punlaan din. Then pagkayari naman ito mamaya itatanim din namin mga ka-planters. So ilalatag muna natin dito. Ito yung mahogany. Kasunod ay fire tree. Fire tree. Tara. Ito naman ay Mulave. Ito yung Mulave. Kailan pala itong Mulave na to, parang naputol pala yung pinaka main roots niya. So yun. So tingnan natin ngayon. Pagpantay-pantay natin. Sige, pakitutok mo yung camera, ka-planters. So yun. Itong magkakasunod na tatlo, ito yung mga introduced species sa Pilipinas. So itong mahogany hardwood ito, matibay ang lumber nito, fast growing tree din siya. Ito namang fire tree, flowering tree ito, fast growing tree din. So at the same condition, yan yung ugat niya. Kung makikita nyo, ilang piraso lang siya. Ilang piraso lang oh. Ilang piraso lang siya. So yun lang yung kakapit sa lupa. Possible na pag lumaki yan, ito yung pinaka main roots niya at saka ito yung mga adventitious root at yung mga fibrous roots. Eh halos ganun the same lang din yung ratio ng mangyayari dyan. Ito naman yung Gmelina. Actually ito medyo matanda na itong Gmelina na ito kasi kaya nakikita nyo medyo halubid na nga siya. Pero medyo marami din siyang ugat. Kaya pag pinutol mo itong Gmelina, tendency is tutubo din siya ulit. Ito naman yung sinasabi kong Agoho. Tingnan mo naman ang root system ng Agoho. Oh. Kaya hindi ako magre-recommenda sa kahit kanino na hindi maganda to, hindi matibay sa bagyo yung Agoho. Ayun, tingnan nyo naman oh. Parang ugat ng kawayan ano. Ayun na yung pinaka main roots niya oh. Ganyan kahaba eh, di ba ang liit lang ng plastic niya at saka siguro wala pang 3 months ito eh. Oh, compared mo naman dito sa ilang piraso lang ng ugat ng fire tree. Oh. Ganun lang siya. Oh, tapos tingnan natin tong Nara. Siyempre may tatalo ba sa Nara, di ba? At the same condition, siguro mga 3 to 4 months halos magkakaedad lang sila. Ito tingnan mo yung mga ano niya, ito dalawa nga yung main roots niya, oh. Dalawa yung main roots niya. Tapos kung mapapansin niyo yung kaibahan nila, itong Nara para siyang mani na mayroong ito, yung mga ito yung nagpapaganda sa lupa. Ito, para siyang mani na ito yung nagpapabuhagag sa lupa kung saan man itatanim yung Nara. So ang haba, tingnan nyo yung ito, yung adventitious, yung ano niya, yung pinaka adventitious roots niya oh. Yung mga side roots niya. Napakahaba. So ito. Next, native Dalisay. Ito yung sinasabi ko na kung ilan yung sanga sa itaas, halos kamukha nun yung pinakaugat sa ilalim. So bilangin natin ha, yung mga malalaking ugat. 3 sanga yan. May isang maliit na 4. So 1, 2, 3. 3 yung stable na sanga. So tingnan natin yung mga main roots niyang malalaki. 1, 2, 3.
Ayun o, tapos yung iba, fibrous roots na. Ayun o, baka akala nila scam yan o. Hindi scam yan, binuksan namin yan para mapatunayan sa inyo na matibay itong native talisay. Mababali itong mga sanga niya dahil sa bagyo, pero hindi ito mabubuwal ng basta-basta. Sumunod, yung mulabe. Ito naman yung mulabe. Para siyang ugat ng Gmelina, ang structure niya. So kung makikita natin, ito yung Gmelina, tingnan nyo yung ugat nila halos magkamuka. Halos magkamuka. Kaso ito, nung pagkuha ko ng seedlings, ang bilis kasi kumapit, yun, naputol ko yung yung pinaka main roots niya naputol. So itong mga nasa gilid ito, yung mga side roots niya, mga adventitious at saka fibrous roots. So hindi ako inclined dun sa basta lang native tree, kundi yung pakinabang nito. So ito, good for pulp lang at saka yung sa mga lumber use lang itong Gmelina tree natin. So almost the same, kaso ito, fast growing talaga ito. In 5 years, 6 years, pwede ka nang kumuha ng 4x4. So yun, but still kami, pinapakita natin sa inyo na yung mga native trees na available sa Pilipinas ay talagang matitibay para sa bagyo. So we recommend still yung native talisay, yung nara, siyempre walang tumatalo sa nara, bukod na fast growing siya, maganda rin yung root system niya at saka nakapagpapaganda ng lupa yung nara. At saka yung agoho na pinaka-complex na ayos ng ugat niya. Kapit na kapit yan, kahit sa mga bangin-bangin. Wow! Tutubo yan. So yun, but syempre ito namang mga introduced species, pampaganda kasi ito ng paligid natin. So ayusin lang yung pagtanim para yung ugat niya maganda rin yung pagkalatag sa ilalim. So hindi rin siya mabubuwal ng bagyo. So yun, sana mga ka-planters, nakatulong kami sa inyo sa inyong choice, sa inyong reforestation, sa inyong greening project. O dyan mga ka-planters, maraming benefits. Syempre, nandyan yung oxygen na generation ng mga puno na yan mga ka-planters. Shade, ano pa ba? Food for the birds. Hindi naman natin kayang pakainin yung mga ibon kung tayo-tayo lang. So itong mga puno na ito, yung mga bunga ng mulabe, bunga ng talisay, ito yung papakain natin sa mga ibon. So yun, salamat mga ka-planters.